Pilipinas, meron palang 7,641 islands. Hindi pa kasama riyan ang napakarami nating lulubog lilitaw na sandbars. Perfect pasyalan ngayong tag-araw. Sa mga palanding na pamasbate, tanaw agad sa bintana ng eroplano ang sandbar na ito. Malapit lang kasi ito sa airport. Mula sa Tugbungan Port sa Barangay Nursery, kailangang sumakay sa flatboat o yung mga bangkang walang katig bago marating ito. Kahit anong laki ng alon, hindi siya tataob. 600 pesos ang kada biyahe nito. Kasya ang 4 na tao. Pagkaraan lang ng 15 minutes, presto! Tatambad sa'yo ang Buntod Sandbar. Ang Buntod Sandbar matatagpuan sa isa sa pinakamayamang parte ng ating karagatan. Ang katubigan sa pagitan ng mga isla ng Masbate at Ticao, ang Masbate Pass. Malaking bahagi nito ang ginawang Protected Marine Area, ang Buntod Reef and Marine Sanctuary. Sa Marine Sanctuary, ma'am, bawal talaga maliligo doon kasi protected area nga yun. Pero dahil hindi na bahagi ng Buntod Reef and Marine Sanctuary ang sandbar, pwede ritong magwan to sawang maligo at mag-snorkeling. Sobrang sulit yung punta namin dito. Ang grupo ni Rizaldo na siyang nangangalaga sa lugar, may pinaparentahan din ditong mga kayak. 200 pesos per hour. Ang kabuuang ganda ng sandbar, lumilitaw tuwing low tide. May haba itong 400 meters. Na-amaze ako sa ganda ng dagat kasi very clear, buhangin, sobrang fine ng sand nila. Lumulubog man ang sandbar kapag high tide, maaaninag pa rin ang puti nitong buhangin. Kaya pwedeng maglakad-lakad na para kang nasa ibabaw ng dagat. Pinagmamalaki namin dito sa Buntod ay itong buhay na helmet shell, yung Nemo. Meron doon at ibang-ibang uri ng mga isda. Ang sandbar, isa raw sa mga paboritong balik-balikan ng tiga Marikina City na si Janela. Twice na po kaming nagpunta ng Buntod Sandbar kasi yun po yung hometown ng mother ko. Dito rin nila ipinagdiwang ang birthday ng kanilang lolo. Na-amaze po talaga kami doon sa lugar kasi may ganun palang lugar sa Masbate na sobrang haba ng sandbar tapos sobrang white sand. Mapalad naman ang mga tiga Marinduque. 30 minutes lang kasi nasakay ng bangka mula sa bayan ng Santa Cruz. Mararating ang 50-meter na sandbar na ito na may 360-degree view ng asul na tubig. Mula sa drone, para raw itong kamay, kaya tinawag na Palad Sandbar. Sobrang clear ng tubig. Pag may nahulog kayong gamit, kitang-kita nyo siya doon sa ilalim ng tubig talaga agad. Namangha po ako nasa tubig, napakalinis, tsaka yung buhangin, maganda pino. Pero kailangang tiyempuhan ang pagpunta rito. Ma-e-enjoy lang kasi ang sandbar tuwing low tide. Kapag high tide kasi, tuluyan itong lumulubog. Ito rin ay part ng pangisdaan ng mga tao, kaya pinangangalagaan namin itong lugar para mas maraming pangisda o lamang dagat na manirahan. Ang Palad Sandbar, isa raw sa mga paboritong napuntahan ng motorcycle rider mula Quezon City na si Kevin. Nung inikot niya kamakailan ang buong isla ng Marinduque, sakay ng kanyang motor para sa kanyang Marinduque Loop. Mapalad daw siya na pinagbigyan siya ng dagat na marating ang Palad Sandbar. Medyo masungit daw kasi ang panahon nung bumisita siya rito. Inantay muna naming tumila yung ulan para makabiyahe kami papunta sa Palad Sandbar. Nung nagpalipad ako ng drone, tapos nung nakita ko yung shots ko, talagang sobrang namangha ako. Pero paalala ng lokal na pamahalaan ng Santa Cruz, bawal magdala ng pagkain sa sandbar. Dinidiscourage sa amin dahil naiiwan bang dumi o kalat dun sa lugar. Kaya ang ilan, kumakain na bago mag-island hopping. Ang isa pa raw must try sa Santa Cruz, ang putahing para raw pinaghalong bopis at dinuguan.
na kung tawagin nila rito, kari-kari. Lagyan natin ang bawang, baboy, konting asin, konting toyo, paminta. Gigisa lang po natin siya, suka. Paglagay po ng dugo, lagay po tayo ng sili lara. Ito na po ang ating kari-karing marinduque. Lasang-lasa siya yung pinakang pork niya at saka yung dugo ng baboy. Sa probinsya naman ng Bohol, bagamat marami ang kanilang chocolate hills, iisa lang ang kanilang sandbar. Matatagpuan ito sa Pungtud Island o mas kilala sa tawag na Virgin Island. Ang Pungtud Sandbar may hugis na letrang C. Nag-iiba raw ang lapad depende sa oras. Sikat din dito ang kanilang seafood na maaaring matikman sa kanilang mini seafood market na nakapwesto mismo sa dagat. Pero nito lang Setyembre, ang Virgin Island, kabilang na ang sandbar, ipinasara ng provincial government ng Bohol. Pero konting tiis na lang dahil ngayong summer, muli na raw itong bubuksan. Now you see them, now you don't. Ingatan natin ang ating mga sandbar para hindi ito lumubog sa polusyon at mangibabaw at lumitaw ang natatangi nitong ganda. Malaking balita sa linggong ito ang pag-aresto kay dating Presidente Rodrigo Duterte para panagutan ang mga biktima ng kanyang madugong gyera kontra droga. Minsan pa ang ating bayan nahahati. I am a citizen of this country, a former president, and you show me a piece of paper and you're asking me to go with you? A warrant of arrest. You will just have to kill me. Kung hindi ako papayag, kung kakampi ka dyan sa mga puti. What is the law and what is the crime that I committed? Hindi man lang siya na-serve kung anong kaso kung charge sa kanya ngayon. You're the person who arrested me. May I know the reason why? You're placing under arrest as deputized to me by the PCTC. By virtue of the warrant of arrest issued by the ICC for crimes against humanity. Mr. Duterte was arrested in compliance with our commitments to Interpol. Hours before his arrival, Interpol Manila received an official copy of the ICC warrant. This prompted the Prosecutor General of the Department of Justice to serve the warrant. Alam mo, ginawa niya sila, alam niya nga yung pamilya niya, yung safety natin. Kaya alam siya ng war on drugs. Kailan tayo ipilos? Kailan? War on drugs na para lang mag-isip ang anak niyo, anak mo, asawa mo, abang nagkalasag sa kaili. Bigyan ko lang ng due process. Sir, bong po. Siya lang po. Salang sir. Sir, pasensya na kayo. Ini-limit lang namin po instruction, sir. Ano nga pa? Gutom na gutom. Tawag ng tawag. Pakibigay kay Kitty at saka kay BRD. Sir, tubig po. Pagkain po. Ito po. We can do this the hard way. We can do this the easy way. The easy way, sir, is for you to choose 3 people to accompany PR to the plane. May bus dyan, and he's going to the plane. Okay, sir. The hard way. What plane is this, sir? Ma'am, chartered flight. Chartered flight from? Okay. Sir, we need Hard to way. know. Sabihin nyo kung saan siya dalahin. Hard way. Nag-uusap tayo dito. Sabi mo, sir, 8 o'clock, sir. 8:30 na, sir. May hinihintay ako ng anak. Hindi. Mr. President, hindi darating yun. Kasi hindi mangyayari. Bigyan mo ng pagkakataon. Kasi ayaw mangyayari.
Dala-dala ng gamit. Ayaw niyong papasukin. Grabe, deprivation naman, abuso naman yan. Hayaan mo lang makita nila ang tatay nila, 80 anyo. Kung gano'n, okay lang. Kung hindi niyo papasukin, make it clear. Yes, sir. Hindi papasukin dyan. Don't do it personal. Ayun sa loob. Kuya, ito gawin niya sa kanya. Katapos ng lahat ng ginawa niya. Ito yung gawin niya! Walang utang na loob! 3,000, I will kill more if only to get rid of drugs. Dapat lang panagutin si Duterte at dapat lang ikulong. Kung yung anak niya, nakikita niya yung tatay niya nakukulong. Ang aking anak hindi ko na nakikita. Patay ang isang hinihinalang drug pusher matapos manlaban sa mga pulis. Tinarget daw ng mga otoridad ang suspect matapos baliwalain umano ang Oplan Tokhang ng PNP. Bakit kaya pinagbabaril ni anak ko? Ako si Hilijay Acopio. Ako yung mother ni Maika Ulpina, the youngest victim of drug war. Di bali, hindi lang isa po ang biktima sa akin. Ang live-in partner ko po. Magliliwanag pa lang nun. Natutulog kami mag-anak. May nagbabasag ng jealousy sa baba. Ang pambasag nila, Armalite, parang paganyan. Ginising ko yung partner ko. Sumilip ako. May tutok na baril sa amin. Nasa hagdan na sila. Ang narinig ko, may lalaki ba doon sa itaas? Sagot po ng anak niyang babae, wala po. Alam ko na may hindi umalis si Maika, na kay papa niya. Nakalabas na ako ng bahay, gate pa lang. May narinig na ako na putok ng baril. Maya-maya may sumigaw. Partner ko, natamaan niyo na yung anak ko. Magpapakamatay na rin ako. Ganun. Hanggang sa putukan na. Inaabot niya po yung anak namin sa pulis na nasa baba. Makaawa siya na itakbo sa ospital. Pero binaril pa po siya sa dibdib. Wala silang awa. Napa-autopsy ko po siya kay Dr. Fortuno. Kung human shield, dapat ang tama dito harap. Hindi po Ang bala galing po sa ilalim. Nape tagos sa tenga. Pero ito, si Kato pumutok pa. Kaya tinamaan si Kabigaw. Pag-retaliate naman ni Kabigaw ay hinagip naman niya yung bata. Siyempre, uncontrollable naman si Kabigaw doon sa pagputok niya dahil nga tinamaan na siya. Sa murang edad, 3 taon lang siya. Alam mo ang pangarap ng anak ko, pulis. Pero pulis din po pala yung papatay sa kanya. Ako po si Grace Garganta. Ang biktima po sa amin is yung papa ko po at yung kuya ko. Aminado po ako. Nagbebenta si papa ko. Biglang pumasok lang sila sa amin. Mga nakasibilyan. Pagkatok, ang nagbukas si mama. 3 hakbang lang. Pinagbabar nila si papa. Walang ibang tinanong. Tapos nung gumalaw si papa, binaril siya ulit. Kuya, natutulog yun sa tricycle. Tapos isinakay siya sa single na motor. Tapos ang nabalita sa DP na pinatay na ng laban,
Sa halip na makipag-cooperate sa ating mga kapulisan, nagpaputok, kaya pumutok na rin ang mga tropa natin. Yung pinakamasakit, yung iuwi ko silang dalawa na wala nakakaalam. Ako lang, nahihirap lang yung kaya niyong patay. Sabi ko nga, 3 to 6 months, tapos lahat to 2016 lang po ako first time bumoto ng presidential. At siya po ang binoto ko. Pag nakakapanood ako ng news, lagi ko sinasabi, parang hindi naman totoo yun. Nung sa akin na nangyari, kailangan kong ikwento kung ano yung totoong storya. Kasi hindi lahat ng napapatay drug addict. Sa Pasay po siya nagtatrabaho, hotel room boy po. Pumasok siya nun, hindi na siya nakauwi. Hinanap namin siya. Hanggang sa nagpasya na kami ng asawa ko na magtungo na kami sa mga presinto. Adik ba anak mo? Sumagot yung misis ko, hindi po. Pumunta ko kayo sa Puninaria Cruz. Wala sa isip ko na magiging biktima yung anak ko. Kasi hindi naman siya nagdodroga. Nagulat na lang ako nung nakita ko yung anak ko. Ubod-ubad na siya, marami siyang tama ng bala. Ayon sa medical legal, yung tama niya, lahat palusong. Pababa. Indikasyon daw na nakaluhod yung bata. Binabaril, nagmamakaawa. Durog ako. Durog na durog. 8 taon. Stress ako. Hindi na nga ako nakapaghanap buhay. Pangasawa ko ng alam ko, kaya naawa nga ako sa kanya. Kasi parang nawalan ako ng gana sa lahat. Kumuha ako ng clearance sa barangay namin. Cleared ang anak ko. At totoo lang, kalalaking tao noon. Umayakap at tumahanap pa sa akin yung anak ko na yun. I love you sa akin pa, I love you. Ingat ka. Hindi na kami nagtagpo. Patay ko na siyang makita. Nakapag-file kami ng kaso. Kaso dahil nga sa bulok ang hustisya rito sa Pilipinas. Wala. Biro mo, libo-libo pinatay dito. Ilan lang ba nakapagsampa ng kaso? Umabot ba kami 10? Wala pa. Napakaswerte niya. Ligtas siyang hinainan ng warrant of arrest. Samantalang si Jay at iba pang biktima, pinatay na lang. Kahit papano, hindi man dito sa Pilipinas, sa ibang bansa pa namin nakuha yung hustisya. Nakuto yata kayo madalas noon in the past na pagka mga kriminal dapat mamatay or something to that effect? I am in the midst of a chaotic and there's turmoil in the island of Mindanao. I cannot be soft. If you commit a crime, if you're into drugs, if you're into the kidnapping business, and we happen to meet in one corner, just be ready because I'll just have to kill you. Several weeks after the namamatay yung mga ina-announce nyo sa radyo at sa TV. Tanungin mo yung kapitbahay nila, huwag mo akong tanungin kasi ako, I just said na ito yung mga tao. It is my solemn duty to do it. Drugs flooding the city. Hindi pwede yung gano'n. Pero Mayor, itong kampanya nyo against drugs, ang napupuntirya lang daw lagi, yung mga small fry. Wala pa daw kayong nahuhuling drug lord o big time na drug syndicate. Totoo yung hanapin mo. Wala naman kasi milyonaryo dito sa Davao na sumasali yan sa drug. I would not sit on my ass as mayor of the city and allow these things to happen. Si PDP Laban Standard Bearer Rodrigo Duterte ang nakakuha ng pinakamaraming boto. I, Rodrigo Roa Duterte, do solemnly swear, so help me God. Ako, magprangka ako sa inyo. Dito sa panahon ko, tatapusin ko yung problema sa droga. Yung may order sa niya, shoot to kill kayo. Wala akong pakialam dyan sa human rights maniwala. Mahigit 300 na ang napapatay. Pitong umano'y tulak din ng droga ang patay. Isa na namang hinihinalang pusher ang natagpuan. Nagtutulak pa ng drugs yung asawa? Hindi po totoo yun. Nag-sidecar lang siya kasi wala na kami pang almusal. Ang sakit po tanggapin. Ganito yung nangyari sa asawa ko. Marami namang iba. Bakit siya pa? Ayoko na, ayoko na, ayoko na, ayoko na, ayoko na. Ayoko na. Ayoko na.
ayaw ninyong mamatay, ayaw ninyong masaktan, huwag kayong umasa dyan sa mga pare pati human rights. Hindi nakakapigil yan ng kamatayan. Tapos nandiyan ka, nakabulagtad. And you are portrayed in a broadsheet na parang Mother Mary cradling the cadaver of Jesus Christ. Ayan yung mga yan eh. Magdramahan tayo dito. As of December 22, Mr. President, according to the PNP, almost 1 million na po yung sumurrender. Yes. Over 42,000 arrested. Yes. Pero meron din pong killed na over 2,000 according to the PNP, not to mention the 3,000 to 4,000 na binabanggit pong DUI, deaths under investigation, or EJK na tinatawag po ng iba. So ibig sabihin po nun, may mga nagpasko na walang ama, walang ina, Correct. walang kapatid, lolo, lola, tiyuhin. At sinasabi nila, hindi nila tinatanggi na user yung kanilang mga mahal sa buhay. Pero hindi naman daw ho nanlaban, hindi drug pusher, pero pinatay pa rin, even yung mga sumurrender. May gusto ho ba kayong sabihin sa kanila? Yes, very much. I said it's not state-sponsored. Kung sabihin mo, there are about thousands and military men, magtanong ka ng isa dyan. Kung may sabi ba ako, patayin mo na katali o sa likod mo barilid. It's always go out, hunt for them, demand their surrender. If they refuse and present a violent resistance, just kill them. I am only 6 months into the presidency. This is what I got. I will solve the problem the way I know how. The way I solve the problem of Davao. Paano yung mahirap? Bakit? What gave you the right just because you are poor? What gave you the right to with my country? Pag ikaw ay isang leader, dapat may batas kang sinusunod. Hindi ka naman hari eh. Ang binigay sa iyo dyan ay hiram na kapangyarihan na galing sa taong bayan. At meron ring kaakibat yan na batas para sa international community. Ang ICC ay pagkilala na merong mga krimen na sobrang lala na maaaring hindi maparusahan sa isang partikular na bansa lamang. The rest of the world can intervene and say, "Oy, mali yan," at yan ay labag sa ating pagiging tao. Since 2016, I have closely followed the situation in the Republic of the Philippines. Meron akong death squad, pero hindi yung mga pulis. Sila rin yung mga gangster. Yung isang gangster, utusan ko. Patayin mo yan, kaya kung hindi mo patayin yan, patayin kita ngayon. May rewards po ba yung 7 taong iyon kapag nakakapatay sila? Ay, hindi ma'am, mayayaman yung mga, maraming na mayayaman sa Davao. Sinabi nyo na in-encourage nyo ang PNP na i-encourage yung suspect na lumaban para mapatay, para masabing nanlaban. Correct. Correct. Para That was a very incorrect. Correct, yes. Very incorrect po, Yes. I may say, as a civilian, sa professional police. Kung pabalikin ako, sir, gagawain ko uli yan. I am about to land sa Hague for all of the whatever happened in the past. Ako na yung nag-front sa ating law enforcement. Ako ang managot sa lahat. I will continue to serve my country, so be it. Ganun ang destiny ko. Interpol asked for help and we obliged because we have commitments to the Interpol which we have to fulfill. If we don't do that, they will no longer help us. As of March 17 of 2019 po, hindi na po tayo membro ng ICC. As a general rule po, wala na pong jurisdiction po ang ICC dito sa ating bansa. I would say, hindi tayo membro. Ngayon, hindi tayo kailangang sumunod sa ICC. Ngayon, pero nung panahon na miyembro tayo, kailangan. Kaya si Duterte ay nasa clown ng ganung klaseng investigasyon. Yung binasa kasi ni General Torre, Miranda rights under Philippine law, forgetting the fact na ito po ay foreign judgment po ito. So you have to apply also International Covenant on Civil and Political Rights. So dapat dun ma-include yung reasons for his arrest. Kung
kumpleto, maayos yung itsura ng warrant of arrest. Nandoon yung kinakailangang mga impormasyon ayon sa Rome Statute na rin. Maliban sa hindi pagsunod sa Article 59 ng Rome Statute. At yun ay ang pagdadala kay Duterte sa isang lokal na korte kung saan tatanungin siya kung meron bang naging paglabag ng kanyang karapatang pantao. Hindi yun ginawa ng Philippine government. What do you call it? State kidnapping? And all because mukhang matatalo sila sa midterm elections. Mr. President, sinasabi po nila na ito ay political persecution lamang at may kaugnayan din daw sa 2028 elections. Sasabihin nila yan. But I don't see how that can be political persecution on my part, because it was initiated before I even came into the picture. Pinakita ng Pilipinas na merong rule of law na susunod dito sa international law. I-honor nito ang international agreements na kasapi ito. Siyempre, meron pa rin mga taga-suporta si President Duterte. Para sa kanila, isang dago ito. I am Rodrigo Roa Duterte. On 7 March 2025, pre-trial Chamber 1 concluded that there were reasonable grounds to believe that Mr. Duterte is criminally responsible pursuant to Article 25(3)(a) of the Rome Statute as an alleged indirect co-perpetrator for the crime against humanity of murder pursuant to Article 7(1)(a) of the statute. To the less legally inclined, it was a pure and simple kidnapping. My client was denied all access to the legal recourse in the country of his citizenship, and this all in the nature of political score settling. Given the precipitous arrival of my client, an elderly man with debilitating medical issues, hard of hearing and poor of sight. And when he arrived at the detention center, the court's doctor was of the opinion that you were fully mentally aware and fit, and that you have undergone further checks and tests at the detention facility. When we talked, as a request, he asked me to go home. He repeatedly said, do not leave the country, do not leave the Philippines. And so I told him na I know, I understand that. Unfortunately, I am the only one who has a Schengen visa, and I am the only one who is a lawyer. Iapin-usan ako ang proteksyon na ikahantag ka na ako sa Senado. Dili nila kaya, dili na ko mangitagubot. Di ako ihantag kong tugalingon sa nila para bumbanan akong sinili. Kung kaya nilang ipadala si Tatay Digong doon, gawan nyo ng paraan. Paano siya ibalik dito? Di kami po sa ngayon na narito siya kasi sa tanda-tanda pa niya. Nung presidente pa siya, okay man, takbo ng Pilipinas. Napakalaki pong po sa amin yun, na makamit namin yung hustisya kahit padahan-dahan. At nakikita po namin si Duterte na nilitisin po sa husgado. Hindi kami papayag na pabalikin siya rito sa Pilipinas, dito litisin. Tututulang po namin yun. Naisip ko na parang birthday gift ng anak ko itong nangyari. Masasabi ko, hanggat buhay din ako, manatili ako lumalaban para makamit natin yung hustisyang hinahanap natin para sa iyo. Panagutin si Duterte! Tayo mga ordinaryong Pilipino, ang concern natin dito ay kung paano yung mga matataas sa lipunan, mabigyan sila ng accountability pagdating doon sa karapatang pantao, kung paano sila dapat magsilbi sa mamamayan. Tayong lahat, isipin natin, nasan ba ang ating loyalty? Dapat nasa bansa yon, hindi nasa mga personalidad.
ng student athlete na si Mariah, ang kanyang stage mom, Gina G, sa pag-cheer, as in, gigil na gigil. Lakas! Mariah! Hindi siya nakikipagkarera, pero halos habulin na rin niya ang kanyang hininga. Mariah! Mariah! Lakas! Mariah! Sa gilid ng track and field, nangibabaw ang kanyang sigaw. Mariah! Nasigaw! Para i-cheer ang kanyang anak sa ginanap kamakailan na Western Visayas Regional Athletic Association meet sa Antique. Isa lang po yung isang magulang nakagawa noon, iba po yung suporta na binibigay sa kanyang anak. Mariah! Lakas! Kaninong nanay ba ito? Mariah! Ang babae sa video, proud Ilonggo, tiga barangay Tabugon sa bayan ng Dingle sa Iloilo. Mama Ray Ray! Mag-ingay para kay Mama Ray Ray. Nalipay gid ako ay duro ang naka-alipay na sadyahan tungod sa pag-viral ko. Duro yan naka-relate ka pagsuporta ko sa bata ko. Kung ang mga Ilonggo malambing magsalita. Mariah! Siga! Sunog doya ginadaha ko diya. Si Ray Ray parang nakalunok ng mikropono. Sa baryo namin, alam nila bungangira talaga ako, sir. Mariah! 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 Doon yung bahay nila, doon kami, naririnig namin yan. Kayo na tapay ikaw ginapangita, diya malagali ikaw. Nasusubok daw talaga ang vocal cords niya sa tuwing napapagalitan niya ang 12 anyos at grade 6 niyang anak na si Mariah. Ay, unta ti anay na cellphone, be? Minsan makulit ako. Pag hinahanap ko wala sa bahay, may dala akong pamalo na maliit. Mariah, ulitin, mama, out. Karan lang! Karan lang! Busog pa ko. Dito nga raw nila na-discover na si Mariah may future sa takbuhan. Mariah, pamahaw doon! Karan lang gani! Busog pa ko! Haghabulan kami dyan sa likod bahay namin sa may palayan. Ako hindi! Mariah, isa! Makapalagpon mo pa ko? Mariah, balik! Mariah! Natatakot pa ako kay mama. Karon lang gani! Mapabot ako hindi! Ang bilis niya, hindi ko mahabol. Nang balat ikaw na ulit daw, kaya natakitaw inamalan ng mga pamahaw. Kaya nung minsang nagpa-try out ang kanilang eskwelahan para sa track and field, sinali po ako sa district, nanalo po ako. Pagtakbo ang nakikita ni Mariah na ticket para mahango ang kanilang pamilya. Bunso siya sa 6 na magkakapatid. Sa pagko-construction worker sila binubuhay ng kanilang ama. Gusto ko po maging national athlete. Gusto ko po makapunta sa Olympic. Wag gid ako kadaga palyas. Umpisa doon mag-agto sa linya nga magdalagan. Ginapangitan ako kada. Mar, bantay lang, bantay. Diyan ako. Daw coach ko lang si mama sa tanan niya ginaobra na kanamon. Minsan pinangaanaan pa ako ng loob, si mama lang po ang nagbibigay sa akin ng lakas. Mariah! Dasiga! Dasiga! Mariah! Lakas! Mariah! Dasiga! Ang finish line nga pangarap pugi kay Mariah. Maabot na gid nga buwas damlag bala. Manami ya pangabuhi na sa urihi. Di siya makaranas na magtrabaho sa palayan, sa gaya namin. Mariah! Kamakailan lang, si Mariah sumabak ulit sa district meet. Bumibilis ako pag naririnig ang boses niya. Parang kasama ko lang po siya tumatakbo. First po si Mariah. Si Mariah. Ang dalagita nakasungkit ng 5 medalya. Lahat na gold. Pagdating sa next round, ang Iloilo School Sports Council meet, ang mag-ina literal na nag-ingay.
2 silver at saka 2 bronze lang po ang nakuha ko. Kahit wala po akong gold, napili po ako sa regional meet dahil may 2 silver ako. Nalipay gid ako nga at least nadara si Maraya sa region. At dahil best of the best na sa Region 6, mas pinaghusayan niya raw ang kanyang training. Babalutan natin yung paa ni Maraya. Yung pinababalot po natin ay yung adhesive plaster. Tsaka yung nilalagyan namin ng panty shield para protection sa mainit na rubber. Yun nga lang, meron daw balakid. Hindi po makabili si Mama ng sapatos para gamitin sa pagtakbo. Nabaklan ko man si Maraya ka sapatos garing ang baratuhon lang kay tungod kulang sa pinansyal. Unang sumalang si Maraya sa elimination ng 100-meter hurdles. Si Nanay Rai mas kabado pa sa kanyang anak. Parang gusto kong ako ang papalit sa kanya na ako na lang tatakbo. Maraya! Lakas! Maskin duro tao ay ko labot na kananda. Basta ano ko kay Maraya lang gid. Nariyang napasabay si Rai sa pagtakbo ng anak. Maraya! Kasiga! Kasiga! Sa round na yon, pumangalawa si Maraya. Kaya pasok siya sa final round. Pero pagdating sa final rounds, Ka-6 na lang po ako. bagamat hindi siya nakapwesto sa 100-meter hurdles, bumawi naman siya sa ibang event. Sa 400-meter hurdles na. Second na po ako sana pero nalagas ako katong nalagas ko. Amo na nag-third lang po. Nanalo po kami sa relay at masaya na po ako kahit 1 gold lang po. Naka-podium finish man. Sad to say, si Maraya hindi po qualified kasi yung qualification ng palarong pambansa sa individual events, hindi po sa team. Mabawi na lang ako sa mag-high school. Natalo siya, umiyak. Umiyak din ako kasi nahawa din ako sa kanya. Kasi yung ko lang nakita, umpisa grade 5 pag ni Maraya paglaro. Hindi yan umiyak. Kapon lang. Hindi pa man da para kanimo. May ano pa tanaya Ginoo para kanimo. Nga imo gid tayo mo nga mabuol mo gid. Sa kabila nito, marami pa rin ang sumusuporta at naniniwala kay Maraya. Katunayan, sa araw na ito, here we have a small surprise na shoes. Salamat. Salamat gid, salamat gid kaninyo. Hango ng good. Salamat sir sa gintaw mo nga sapatos nga kung pwede ko dyan magamit sa akon nga mga pag-practice sa akon nga dalagan. Maraya! Maraya! Lagas! sa pagkadapa at pagbangon ni Maraya, nandun ang kanyang ina. Ang kanya ritong pasasalamat, idinaan niya sa liham. Masalamat gid sa pagsuporta mo kanakon sa tanan ko nga hampang. Ginakatuan mo gid ko maskin waay kaw it kwarta. Salamat sa tanan mo nga sakripisyo para kanakon. Kag ikaw ya nagatao kanakon kapersa kong magdalagan ko. Salamat at lagi kang nandyan sa tabi ko. Ang medal ko, ara din si panalo ko. Salamat Maraya, maskin ano yambal ko, kapati ka man gyapon ka, hambal ko kanimo. Kani palangga tagid ikaw katama. Love you so. MVP rin po si Mama sa pagsusuporta sa akin. Mahal na mahal ko po si Mama. Hindi ko po iiwan si Mama dahil kung wala siya, malungkot ako araw-araw. Sa karera ng buhay, sa bawat pagkabigo o tagumpay, Maraya! Maraya! Lagas! Maraya! maswerte ang merong mga ina na laging 100% ang ibinibigay sa kanilang suporta. Maraya! Kasiga! Sibuyas, kamatis, mga simpleng sangkap na kung minsan
mahal. Pero ngayon, bagsak presyo. Nagkasabay kasi ang anihan at ang importasyon. Doble dagok sa ating mga magsasaka na gisadong-gisado na nga. Sarsyadong itlog, sinigang, kaldereta, at ang iba pa nating mga putahing Pinoy, hindi singsarap kung wala ang ating mga panggisa. Pero ang mga magsasaka ng mga gulay na ito, mapait ang kasalukuyang kalagayan. Ang sibuyas at kamatis kasi ngayon na ibibenta na lang sa paluging presyo. Dati po 100 per kilo. Ngayon, 1 kilo po, 4 pesos. Dahil din sa oversupply, maraming kamatis ngayon itinatapon na lang at hinahayaang mabulok. Basura! Ay, ang sandasos, kamatis! Ang itinuturong ugat ng suliraning ito, ang di umano pag-angkat o importasyon ng gobyerno ng mga gulay katulad ng sibuyas. Dapat po sana ang importasyon ay doon sa panahon na tayo ay may kakulangan na sa supply. Sa isang viral post, ang mga magsasaka ng sibuyas nanawagan, stop importation of onion, support local farmers. Humihingi po ako ng tulong sa inyo para mabigyan nyo ng kaunting presyo ang aking sibuyas. Nananawagan po ako upang mabili po sana ang aming mga tanim na kamatis. Sino nga ba ang dapat gisahin sa problemang ito? Problema sa sibuyas, umusbong daw nung aprubahan ng Department of Agriculture nito lang February 6 ang pag-angkat ng libo-libong metric tons ng sibuyas mula sa China, Indonesia at India. Sa pool kung kailan pa naman anihan na ng sibuyas sa maraming parte ng Pilipinas. Kabilang na ang Nueva Ecija. Narito po tayo sa Bongabon sa Nueva Ecija, ang onion capital ng Pilipinas. Lahat po ng 28 barangays dito, sibuyas ang ikinabubuhay. Panahon po ng anihan ngayon. Pero ang mga magsasaka rito, hindi natutuwa, kundi luhaan. Bagsak presyo kasi ang kanilang pangunahing produkto. Pwede ho ba ako makibunot? Madali lang siya, pero ang mahirap yung nakayuko. Masakit sa likod. Nakilala ko si Marife na magtatatlong dekada nang nagtatanim ng sibuyas. Kamusta ka, Marife? Mabuti naman po. Kamusta yung ani nyo ngayong taon? Ngayon, urong po. Anong urong? Ibig po sabihin kakaunti pong ani. Mas kaunti. Ano bang trabaho mo dito? Ang trabaho ko po rito, magdadamo, magugupit po. Madalas din kasama ni Marife sa mga taniman ng sibuyas ang kanyang mga anak na sina JR at Irene. Hating gabi pa lang, nagsisimula ng magbunot ang mag-iina. Magtatanghali na nung sila'y natapos. Pero kailangan pa rin nilang tanggalin ang bagaso. Ito po yung gugupitin. Ayan po. Naiiwan po ay laman. Meron silang lingkaw pang alis ng mga dahon. Pwedeng masubok? Hindi. Okay, kaya lang. Mahirap din kasi maghapon kang nakababad sa init. Kung maganda ang presyo, 1,000 pesos daw ang bayad kay Marife kada araw. Pero ngayong napakamura ng sibuyas. Magkano kinikita mo sa ganitong hanap buhay? Pinaka-kon 300 po. Mga ilang buwan ka nag-aani ng sibuyas? 2 linggo lang po ang anihan po rito. Yung mga magulang mo ba magsasaka rin? Opo, magsasaka pa. Namatay na po ang tatay ko. Tapos ngayon tumutulong pati sa sibuyas yung mga anak mo na maliliit. Opo. So parang hindi ka nakaalis dito, ganun ba yun? Po ang talagang ginas na namin buhay. Hirap. Pag wala pong ani, wala rin po kaming kita. Taong 2016, namasukan si Marife bilang domestic helper sa Saudi.
Pero makalipas ang 3 taon, umuwi na rin siya ng Bungabon. Tinukan ko lang din na nakasama ko yung mga pamilya ko. Totoo lang po. Toyo, kamatis po. Ulam namin basta sama-sama kami kakain. Minsan po wala. Ano masasabi mo sa ganitong buhay at hanap buhay? Ito nga po namin, umangat-angat po kami kahit paano. Pero umaangat ba? Hindi po. Sa palagay mo, bakit? Dahil po sa konpo ng sibuyas, sa presyo po. Yung presyo ng sibuyas na hindi gumaganda. Gumaganda. Itong mga anak mo, anong gusto mo sana silang maging? Gusto ko po mapag-aral po hanggang college. Pangarap ko lang maging teacher. Sa Hutundalo po. Gusto ko wag matulad sa akin na ganun po ang buhay nila. Mula sa bukid, ang mga inaning sibuyas ay dinadala sa mga buying station katulad nito, kung saan inilalabas ulit yung mga sibuyas mula sa mga sako para ma-sort according to size at quality. Pagkatapos, ibabalik nila sa sako at ilalagay dito, itatambak dito para maghintay na ng mga buyer. Nakakailang sako ho kayo sa maghapon? Paggabi, kumita kami ng 1,125. Talaga ho? Sa maghapon po yun? Oo. Ilang araw ho kayo nakakapag-sort po ng sibuyas? Araw-araw po. Pero bakit nga ba nag-aangkat ang Pilipinas ng sibuyas kung meron naman tayong mga ekta-ektaryang taniman nito? Tuwing Pebrero hanggang Abril lang daw kasi ang harvest season ng sibuyas sa ating bansa. Hindi raw sapat para matustusan ang pangangailangan natin sa buong taon. Para masolusyonan ito, noong dekada 90, nagsimulang mag-angkat ang Pilipinas ng sibuyas mula sa ibang bansa. Ang mga ini-import nating sibuyas, mas makinis at mas malaki, kaya mas tinatangkilik din ng ilang consumers. Pero kung kalidad naman daw ang pag-uusapan, hindi hamak na mas malasa at mas malutong ang mga naaaning sibuyas sa ating lupa. Ang importasyon din ang paraan ng gobyerno para siguruhing hindi gaanong tataas ang presyo ng sibuyas. Katulad ng nangyari noong 2022 na kada kilo umabot ng 700 pesos. Masakit sa bulsa nating mga consumer. Pero sa importasyon, ang susi sa lahat ng yan, tamang timing. Hindi katulad ng nangyari sa taong ito na umangkat ang gobyerno noong Pebrero. Sapul na sapul sa panahon ng anihan ng ating mga magsasaka. Kaya ang ending, sila ang lugi, sila ang dehado. Ang puhunan daw ng magsasakang si Mang Heron para makapagtanim ng sibuyas sa 2 ektaryang lupain sa Barangay Pesa, umabot ng 700,000 pesos. Yung 1 hektarya nasa 350,000 eh. Yung mga pataba, mahal din. Pati mga labor cost. Ang inaasahan niyang kikitain sana ngayong anihan, nasa humigit kumulang 500,000 pesos. Ibig sabihin, lugi siya ng 200,000 dahil may kakompetensya raw kasi silang imported na mga sibuyas na mas mura pang ibinibenta sa mga palengke. Ang dapat sanay 80 to 110 pesos kada kilo na bentahan ng puting sibuyas, 30 pesos na lang ngayon. Habang ang dapat sanay 120 pesos na presyo ng pulang sibuyas, 45 pesos na lang ngayon. Kaya halos wala raw siyang kikitain sa anihang ito. Sabi nga, pag may sibuyas yung ulam mo nun, parang feeling mayaman ka eh. At noon po, pag amoy sibuyas ka, sumakay ka sa boss at alam na taga-buga ko, feeling rich. Mabuti yung nagagawa nyo pa magbiro, Mang Heron. Ngayon po, pag amoy sibuyas, amoy magsasaka. Medyo alanganin na po yung kalagayan sa pamumuhay. ang laki ho nung binagsak, no? Laki ho nung tama sa inyo. Kami naman mga senior citizen, yung maintenance at saka yung pagkain, pwede na po naming makuha doon sa presyong ibinaba. Hindi mo pa kayo kinukonsulta ng gobyerno? Madalas po kaming mag-dialog, ma'am. Dapat po sana ang importasyon ay doon sa panahon na tayo ay may kakulangan na sa supply.
walang masama sa mag-import. Sana man lang pinatapos yung ani para hindi siya nakasabay sa pagpresyo ng mga traders sa pagbili niya ng sibuyas. Kung talagang kulang, they should have imported much earlier. Nag-average kami ng around 30,000 metric tons ng onion every year. Ang battle cry talaga namin, hanggat maaari, huwag masabay sa harvesting ng onions, yung importation. Tinanong ko si Undersecretary Cheryl Marie Caballero ng Department of Agriculture, bakit ba nag-import ang gobyerno ng sibuyas? Gayong anihan na nito. Ang context nito ay merong pangangailangan na konti para matugunan yung gap. This should have been done earlier on, sometime December. So nahuli lang yung paglabas ng measure to allow the importation. But what we are looking at po ay pagdating sa malakihang bulto na dadating na nitong anihan, na-anticipate na yan ng DA. So stopgap lang yung inalaw ni Secretary na ma-import. Ang tinatanong ho nila, hindi ho raw ba wrong timing itong importation? February ho yata kayo nag-start mag-import, which is also the harvest time for sibuyas, especially sa Bungabon, sa Nueva Ecija. Bakit daw ho ganon? Yun pong harvest time ay mangyayari normally nasa Marso. So, yung pagdating nung importation na na-approve ng Secretary para sa 3,000 metric tons ay para sa Pebrero. Ito po ay napag-usapan nila through the Onion Allium team, kung saan ang farmers, ang industry at ang mga taga-DA ay nagkakaroon ng konsultasyon. So, nagkaroon ng recommendation actually or agreement sometime December yan na magkakaroon ng importasyon. So, hindi siya mag-i-spill over sa Marso kung saan ang karamihang harvest ay parating. Tingin namin at ang appreciation ng departamento ay kailangan magkaroon ng storage na pupuntahan yung harvest. So, ang tanong namin, sa dami ng storage na nabigay ng DA, dapat nagkaroon ng pagkakataon at prioritization yung mga nasa Bungabon dahil madami po tayong cold storage na nailagay sa Nueva Ecija. Cooperative po ang aming entry point dahil hindi naman natin matutugunan bawat isa. Yung ibinigay nila na cold storage ay namamaximize namin. Meron na kami puno isang kwarto. Lahat ay local produce na nanggagaling sa mga tunay na magsisibuyas. Dapat sana may capacity na more than 1 million bags at doon nila ilalagay para yung mga tao dyan makabili ng mura at di kalidad na sibuyas na nanggagaling at produkto ng mga lokal. Ang problema ho raw sa storage is mahal yung kuryente. Meron tayong market linkages through the Kadiwa ng Pangulo kung saan tinutulungan natin silang dalhin yung produkto nila so pwedeng sila magbenta direkta. Matapos masalanta ng bagyong Pipito ang Nueva Ecija, Nobyembre ng nakaraang taon, Burado yung aming punlang sibuyas. marami sa mga naipunlang sibuyas nasira at hindi na napakinabangan. Sa halip na magtanim ulit ng sibuyas, marami raw sa mga magsasaka rito piniling magtanim na lang ng kamatis. Maraming umani kasi kamatis kasi maraming pitas ito hindi kamukha nung sibuyas na isa lang. Pero kung kailan aanihin na sana nila ang mga kamatis, sakto rin na bumagsak ang farm gate price. Kung dati, 160 pesos kada kilo, ngayon, 4 pesos per kilo na lang. Luging-lugi ang ating mga magsasaka at ang itinuturo rin nilang rason, oversupply. Mga kamatis, tinatapon lang nila yan. Ay, ang sandosos, kamatis! Kaya ang ilan sa mga magsasaka sa Bungabon, nang hihinayang man, mas pinipili na lang itapon ang mga kamatis. Ganun din kasi, dalhin din namin sa pamilyan. Babalik din hindi rin nabibenta. Kamatis po kayo riyan, isa sa mga pangunahing sangkap ng maraming lutuing Pilipino. At kung ganito pong mainit na ang panahon, panahon na rin ang anihan ng kamatis. Pero dito sa Nueva Ecija, sa sobrang bagsak ng presyo, halos ipamigay na lang o itinatambak sa kalsada at sa mga bukirin ang mga kamatis. Dito sa Barangay Vega, nakatambak lang ang kamatis. Galing sa taniman ni Richard, hinahayaan na lang nilang mabulok. Si Richard, dating seaman
ang 1.5 ektaryang lupang ito. Bunga raw ng ilang dekada niyang pagtatrabaho sa barko. Nung tumigil siyang maging seaman taong 2019, nagdesisyon siyang magtanim na lang dito ng kamatis. Magkano bang puhunan mo dito? Sa 1 hektarya po, pagka po bago, pati mga basal tali ng ganyan, mga 200. 200,000? Usually, kung maganda yung presyuhan, magkano yung kinikita mo sa 200,000 na puhunan? Noong isang taon po, natapat kami sa presyo na 70. Kumita po ng 1M. Ah, talaga? Kaso ngayon naman? Ngayon po. Lugi? Lugi po. Maganda naman po yung presyo lang po ang mababa po. Bakit? Over po ng supply. Di, paano yun? Anong gagawin nyo kung ganitong bagsak yung presyo? Yung pinagbebentahan po niya, inuupa lang din po namin sa mga taong namimitas. Si Wilma, isa sa mga tagapitas ng kamatis ni Richard. Ang hirap po talaga sa bukid, kaya kailangan po talaga, tiyagaan po. Kasama niya ang 16 anyos niyang anak na si Cyrus sa pagtatanim sa bukid. Kahit pa hirap siyang maglakad. Sa totoo lang, ayaw po namin siyang sana sa bukid. Kaya lang, ma'am, talagang siya ang may gusto. 500 pesos daw kada araw ang naiuuwi nila noon tuwing anihan. Pero nung bumagsak ang presyo ng kamatis, nangalahati na lang ang bayad sa kanila. Bibili lang po kami doon ng halagang 100 na manok, umaga, tanghali, hapon. Tapos yung 100 naman, sa may bigas naman, malungkot po kaming mga nag-ano ng kamatis kasi po mababa po ang presyo. Ano maisasagot nyo dun sa hinagpis ng mga nagtanim po ng kamatis? Nagkaroon tayo ng oversupply. Sabay-sabay na nagtanim, sabay-sabay na umani. So, antemano, hindi kayang i-absorb yan ng merkado. Ang tinitingnan natin ay paano ito dalhin systematically at meron tayong kadiwa ng Pangulo platform para sila ay makapag-direct to market. Di ho ba sila nasabihan na wag ho kayong sabay-sabay magtanim kasi hindi maganda yung presyo pagka ganun? Meron po tayong nilalatag na cropping calendar. Ito yung tamang panahon ng pagtatanim. Minsan, gusto nilang magpalusot. Ibig sabihin, yon yung time na either they win or they lose. Pero tinitingnan nila kaagad na pag nakalusot sila sa panahon na yon, mas mataas ang presyo. Paano kung lahat nagsabay-sabay na magpalusot? So yan yung nangyayari, nagkaroon ng oversupply. Ay, Ansan Besos, itangates! May nagtatanim po dito ng palusot, August. May ulan pa ho kasi noon. Medyo alanganin po, may bagyo pang dumadating. Kami po, October po namin tinanim to. Para kahit papaano, hindi masayang ang mga inaning kamatis ni na Richard at Wilma. To the rescue! Ang Rural Rising Philippines, organisasyong tumutulong sa mga magsasaka sa pamamagitan ng tinatawag nilang Rescue Buy. Nalok po namin presyo ay doble sa kuha ng middleman dito. Alam po sa Metro Manila, Sariling pera ni na Ace at Andy ang ginagamit nila para maisalba ang mga kamatis at iba pang produkto ng mga magsasaka. Meron din daw nagbibigay sa kanila ng donasyon. Bago po kami pumunta, nag-aambag-ambag kami ng pambayad sa truck, pambayad dun sa mga nagtatrabaho sa bukid, at syempre po yung bayad po sa farmer. Ang tamis? Ilang crates lahat ito, Richard? May 50 na po siguro to. Kaya nagpapasalamat po kami sa Rural Rising Philippines na dumating sila. Salamat ha, na may ganito kayong ginagawa. Kasi nakapanlulu mo talaga makita yung mga kamatis, tinatambak. Sabi nga po ng Richard, ito po yung sugal na legal. You're not betting on anything, on cards or luck. Ikaw mismo, you're betting on yourself. Kaya mo bang ituloy ito? Kaya mo pang itaguyod? Ang ilan sa mga kamatis na ni-rescue by ng Rural Rising Philippines, balak nilang ipamigay sa Barangay Tatalon sa Quezon City. Nag-alok ang aming programa na kami na ang magdadala. Maraming salamat po sa Rural Rising. Pang-ulam po nila, baka po sa maghapon. We're also asking mga private sector, LGUs, national government, talagang i-market sa Manila itong mga kamatis. And sa ibang areas na kulang o mahal ang kamatis, talagang seryosohin yung pagpoproseso ng kamatis para mapakinabangan naman yung ani at mas kumita ang ating farmers. Meron ba kayong program para hindi na lang itambak yung mga kamatis? Ang medium-term intervention ay magkaroon ng dehydration facilities to absorb the excess production. Pag dehydrated po kasi siya, then it can last for several months. As fresh tomato pa rin po yun? Fresh in the sense na dehydrated lang siya. Pwedeng gamitin natin sa pakbet, lagyan mo lang ng mainit na tubig, mag-expand ulit yon. I think they'd like to hear this from you. Kung ramdam ba raw ho nyo
At naririnig nyo daw ho ba sila at yung kanilang mga hinaing? Umiikot tayo all throughout, iba't ibang commodity, iba't ibang grupo. Ang nakikita po natin sa direksyon ngayon ng ating Department of Agriculture ay magkaroon ng sustainability at profitability ang magsasaka. Dapat mahalin nila yung magsasaka kasi ito po yung backbone of the economy. Ang sitwasyon ng mga magsasaka natin ngayon parang paggayat ng sibuyas na nakakaiyak dahil sa nangyayaring oversupply. Ay, ang San Grasos, kamatis! Hindi lang ang mga itinatapong kamatis at sibuyas ang nabubulok at nasasayang. Lalong-lalo na ang hirap at sakripisyo ng ating mga magsasaka na ang puhunan sa pagtatanim, dugot, pawis. Sa halip na I do, nauwi sa I don't ang isang kasalan sa Cagayan de Oro City sa Mindanao. Ang namagitan daw kasi sa groom at bride, hindi true love, kundi epekto lang ng gayuma. Simple pero elegante ang setup ng civil wedding nitong Lunes sa Cagayan de Oro City sa Mindanao. Ang reception, all set na rin. May pagkain, photo booth with matching photo at video coverage pa. Pero sa araw ng kasal, katakatakang walang masyadong dumating na mga bisita. Wala na wedding na wala bisita. Ang tanging naiwan lang sa venue, si bride. Si groom kasi biglang nag-back out. Kunaw na lagi ko kantan nga nga. Ako po sa inyo nakikita po ito. Karon kay mutingog na gid siya. Si lalaki raw kasi, di umano. Ginayuma lang ni girl. Natauhan lang daw ang groom matapos itong sabuyan ng asin. Nabi ka sir, di ka mo, di pa ka mutingog. Ang wedding coordinators ng kontrobersyal na kasal, sina Arvil at Vanessa. Nitong March 8 lang daw nung nag-inquire sa kanya ang bride. Nagpakilala siya, Miss Shalene Lorena Justin Laugo, isang civil engineer. Tapos yung tatay niya raw, NBI directors, bigla akong napabilib. Pero ang kasal, sa March 10 ng hapon na raw agad. Ura-urada yung wedding kasi buntis daw siya. Since high profile sila, ayaw niya na ma-disappoint yung family nila. So sa side ko as the wedding organizer, big break na rin to. Walang pagdadalawang isip. Sinabi ko, sige ma'am, gawin natin yan. Uy, kinabukasan, nakipagkita raw si Arvil sa bride na si Shalene at sa groom nitong si JL. Lahat ng nagsasalita, yung bride. Sagot na raw ng bride at groom ang isusuot nilang gown at suit, makeup artist at sing-sing. Ang kailangan lang daw ayusin ng team ni na Arvil ang venue, pagkain, plus photo and video services. Ang inavail na package ng bride at groom, good for 100 guests. Go na siya sa pricing. Nag-send na raw si daddy ng 270k, pakicheck na lang bank account mo. Sinek ko, wala. Sir, baka may glitch lang. Nagpatuloy pa rin ako. Si Arvil agad na nag-book ng isang hotel sa Cagayan de Oro City kung saan gaganapin ang civil wedding at reception. Kailangan mabayaran muna yung full amount para mapapasok yung mga decoration. Nag-abono ako, 75,000. Hanggang dumating na ang big day. 8 AM, nagsidatingan na yung mga suppliers ko. Pero may aberya. Wala daw yung makeup artist kasi yung gown dala din daw ng pinsan niya, pati yung wedding ring. Kasi wala pa yung pinsan niya, di pa dumating. Tumawag ako sa sekretary ko, nag-prepare siya nung bridal gown. Contact ako ng in-house ko rin na makeup artist. Ang kanilang pre-wedding shoot natuloy, pero meron silang napansin. Wala po talagang imik si groom. Like pale. Nonchalant na lang po. First po, na thought ko sa boy is kanang hindi naman ni mahal yung girl. Uy, pinapirahan lang kasi mayaman daw siya. Dili siya happy nga napugos nga ug dili pud gid maungat naong sa among amigo kanang murag yung ul nga lawom kay nga giuna-una bitaw nga. Ang wedding ceremony hindi raw nagsimula sa oras. Ang judge daw kasi na mag-o-officiate ng kasal, pati na ang mga pamilya at bisita ng bride, wala pa. Halos yung mga bisita na pumunta sa side ng groom pero sa
sa side ng bride, wala. Ni isa. Nagtataka na sila, 6 PM na, wala pa rin nangyayari. Sa puntong yon, kinutuban na raw si Arvil na baka siya'y na-scam. Walang bayad talaga na nangyari. Ang ginagawa ko, pinipressure ko sila. At nagulat daw si Arvil sa ginawa ng bride. Ang pinipressure nila, yung kaibigan ng mga groom. Kung may credit card ba sila, scam to. Paano kaya to? Sa akin mabiblame. Hanggang si Arvil, tumawag na ng pulis. Una raw nilang kinausap si JL. Parang ini-scam ka ng bride. Pero nasa in denial stage pa siya. Gusto niyang ipakita sa mga kaibigan niya na may magaganap na kasal. Kinutuban daw ang mga kaibigan ni JL na baka siya'y nagayuma. Hanggang sa nag-isip sila ng paraan para di umano ito'y kontrahin. May nagtapon ng asin sa kanya. Parang natauhan siya, ma'am. Kunaw na lagi ko gantan nga ano ka. Napod ko sa inyo na kita po ito. Sir, alam niyo ba to? Kailala niyo ba ang pamilya siya? Kahit isa sa pamilya niya, hindi ko pa po nakikilala. Habang ang bride naman, kalaboso. Ang bride na si Shalene, lakas loob na humarap sa aming team para depensahan ang kanyang sarili. Pero meron siyang gustong linawin. Hindi raw siya si Shalene. Ang pakilala niya sa aming team, siya si Riri Go. I'm no longer comfortable na dalhin yung pangalan. Kwento ni Riri, nagkakilala raw sila ni JL sa isang dating app. Last year, broken-hearted ako. Parang nag-download ako ng isang dating app. Casual lang talaga dapat yung meeting namin. Kanto-kanto lang. Hanggang sa ang dapat na simpleng meet-up na uwi sa kapusukan. May nangyari sa amin. Kinabukasan, niyaya raw ulit ni Riri si JL na lumabas. Pero hindi na raw ito nagpakita pa hanggang nitong Disyembre. Nagsusuka na ako. January, nagpa-check up ako. I found out na I'm pregnant. Alam ko, wala akong kinitang iba. So, kinontak ko siya. So, ako, I want a paternity test. Pero hindi siya sumama. Wag na lang. Kahawak niya sa tiyan ko. Feel niya daw na alam niya talaga na sa kanya. These words are from him. Sa maiksing sandali, nahulog daw ang loob nila sa isa't isa. Nag-develop lang naturally yung feelings ko sa kanya. Sinasabi niya na sa akin na he loves me. At makalipas lang ang halos isang buwan mula nung huli silang nagkita, si JL agad daw nag-propose. Pagising niya ng umaga, nakita niya sinabi, magpapakasal tayo. Nung Saturday, March 8, minute up namin yung coordinator. Pero ang kanila dapat masayang araw, naunsyami sa sunod-sunod na nangyari. Lalo na nang si Riri inakusahan na ngang scammer. At di umano, ginayuma lang daw ang groom para magpakasal sa kanya. May nagtapon ng asin sa kanya. Parang natauhan siya, ma'am. Kunaw na lagi ko gantan nga ano ka. Napod ko sa inyo na kita po ito. Ano nga ba sa mga kumalat na kwento ang totoo? Totoo bang buntis si Riri? Ginayuma ba niya talaga si JL? At sa kalagitnaan ng aming pagsisiyasat, may natanggap ang aming team na mensahe mula sa nagpakilalang kamunti ka na rin daw pakasalan si Riri. Natra ko sa bakla. Nagtiwala naman ako kasi akala ko talaga mayaman. Ang mga pasabog na revelasyon sa aming pagbabalik. Pinagpiestahan ng mga Marites online ang kasalang ito sa Cagayan de Oro City na hindi natuloy dahil si groom umatras matapos daw matauhan sa di umano panggagayuma sa kanya ng bride. May nagtapon ng asin sa kanya. Parang natauhan siya, ma'am. Kunaw na lagi ko gantan nga ano ka. Napod ko sa inyo na kita po ito. Sir, alam niyo ba to? Kailala niyo ba ang pamilya siya? Kahit isa sa pamilya niya, hindi ko pa po nakikilala. Never ko talaga siya ginayuma. Laking pagtataka raw niya nung tila pinaiwas na ng mga kaibigan ni JL na lumapit ito sa kanya. Shock na ako doon. Huwag mong titigan sa mata. Bakit? Anong meron? Iba na yung way ng talking niya. Naputol na lang daw ang kanilang diskusyon nung dumating ang mga otoridad. Babay na. Sumama ako sa police station. Explain na wala pa kasing payment, which is I acknowledge din naman. Si Riri, binigyan ni Arvil ng 10 araw para mabayaran ang balanse niyang nasa halos 100,000 pesos. Meron din tuloy nagduda kung talagang buntis nga ba si Riri.
Hindi naman ata buntis yung babae. Nagtanong ang aming team kay Riri kung may pwede siyang ipakitang medical records patunay ng kanyang pagdadalang tao. Pero tumanggi siyang magbigay ng kahit anong pruweba. Umaasa kasi si groom na ang daddy daw kuno ng bride ang magbabayad ng lahat. Akala ng groom naka-jackpot siya sa babae. Samantala, sinubukan naming interviewin si JL pero hindi siya nagpaunlak. Mula naman nung nag-viral ang pangyayaring hagisan ng asin na di umano pangontra gayuma, may iba pang lumutang na nagsabing na-scam din daw sila ni Riri. May group chat pangaraw na binuo ang kanyang mga nabiktima na aabot na raw sa 20 tao. I refuse to answer the issue kasi ginagawa na namin ang legal process. Nakipag-ugnayan din sa aming programa at nagpakilalang kamuntikan na rin daw siya noong matikot ni Riri. Itago natin siya sa pangalang Peter. May nag-chat sa akin kasi na account. Profile pics niya dun. Maganda yun, mga sexy na nakalagay. Mga-track ko sa background na. Mga January hanggang sa May kami nagkarelasyon. May nangyari sa amin. Yung una nung sinabi niya kasi buntis na daw siya. Hanggang nagdesisyon daw silang magpakasal. Alang-alang sa bata. Pero ang ending, wala raw kasal na nangyari. At ang halos 300,000 pesos daw na nagastos nila, pamilya raw ni Peter ang nagbayad. Magbabayad talaga siya kasi akala ko talaga marayaman siya. Magre-reklamo din ako. Marami na kasi siyang na-scam na yun, na kagaya sa akin na nangyari. Ang gusto kong mangyari is makulong yun. Hiningan namin si Riri ng reaksyon tungkol dito. Pero tumanggi siyang magkomento. Walang batas na nagbabawal na umatras ang isang tao sa isang wedding o kasal. Pero kung ang promise to marry ay naging proximate cause o dahilan, mag-enter into sexual relationship yung partner mo, kaya napagasto siya sa kasal, pwede kang mag-file ng action for damages. Pwede siyang kasuhan ng estafa kasi may elemento ng deceit. Nag-cause din ng damage dun sa isang partner. Ang maximum penalty ng estafa ay 6 years and 1 day na pagkakakulong pero hindi lalampas ng 20 years. Ang gayuma ay nagsimula pre-Hispanic times. Mga Pilipino kasi talagang fully invested with emotion. Gumagamit na din tayo ng medium or paniniwala sa supernatural way para makuha yung affection. Mas maganda, kilalanin talaga nating mabuti ang ating mga ka-relationship. In the end, hindi tayo magsisisi. Ang pag-aasawa, hindi parang mainit na kanin na kapag isinubo at napaso, pwede nang iluwa. Pinaghahandaan ito at ibinibigay sa taong tunay na mahal. Nang sa huli, ang inyong pagsasama hindi alatin. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.